po, manalangin na po tayo. Manalangin po tayo. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat po, Ama. Sa gabi ito, kami po ay nagpapasalamat. Minsan pa, sa pagkakaloob mo po sa amin ng kalakasan, kahit po marami po kami trabaho sa buong maghapon. Binibigyan mo kami ng lakas upang makapagpatuloy po kami na makapaglingkod sa iyo. Samahan mo po kami sa gabi ito sa pag-aaral ng iyong salita. Nawa patuloy na mangusap ka sa amin at tulungan mo na patuloy po naming ingatan ang iyong mga salita sa aming mga puso upang aming ganapin, isagawa ang iyong mga salita sa aming mga buhay sa araw-araw upang kami patuloy na lumakas, maging marunong, maalam patungkol sa iyong salita, Panginoon. Samahan po kami at patnubayan ang mga mahal namin sa buhay na wala pa sa aming mga kani-kaniyang tahanan. Kayo po mag-ingat at magligtas po sa kanila. Patuloy, Panginoon, na pagpalain mo at basbasan ang makikinig, makikinig, at tulungan mo po, Panginoon, na pakaibigin nila ang iyong mga salita at kanilang pagbulay-bulayan mga salita mo sa kanilang pagtulog, pag sila'y nakahiga, at patuloy na ingatan ang mga salita mo sa aming mga puso upang wag kami magkasala laban sa iyo. Salamat sa iyo ang kapurihan, kalwatian, karangalan sa tayong pangalan ni Kristo Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen po. Praise God. Magandang gabi po. No? Okay, sa gabi ito, ang pag-aaralan natin ay parable. No? Hindi pa rin po tayo tapos sa mga parable o talinghaga dahil napakarami pong parable ang ating Panginoon. So, ilang ikot na po ito. Kung hindi ako nagkakamali, 2 weeks o 3 weeks na po na ang inaaral po natin ay patungkol po sa mga talinghaga ng ating Panginoong Hesukristo. At sa gabing ito ay isa na namang talinghaga ng ating Panginoon, the parable of the rich fool. Ang talinghaga patungkol po sa mayamang hangal, no? Mayamang hangal. Okay. So, diyan po, Luke 12:13 to 21, ito po ang ating teksto, Lucas 12, 13 hanggang 31. Basahin ko po sa inyo. Verse 13, sinabi kay Jesus na isa sa mga naroroon, Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na paghatian namin ang aming mana. Sumagot siya, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Pagkatapos, sinaysay ni Jesus sa isang talinghaga. Isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukid o bukurin, sapagkaya't kaya't nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. Alam ko na, ipagigiba ko ang aking kamalig at magpapatayo ako ng mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon. Kaya magpahinga ka na lamang, kumain, uminom at magpakasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal! Sa gabi rin ito, ibabawian ka ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang nilaan mo para sa iyong sarili? Ganyan sasapitin ng sinumang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Okay, punong-puno ng karunungan, kaalaman, ang salita ng Panginoon. Okay, so nagpasimula ang talinghaga ng ating Panginoon, no? Bago niya saysayin ng talingha, napakaraming tao ang naroroon, naghihintay sa ating Panginoon, no? Dahil gusto nilang makarinig ng salita ng Diyos, no? Nung oras na ito, nung panahon ito ay
nakikilala na si Jesus. Marami na nakakakilala sa kanya. Marami ng mga nakakaalam patungkol sa kanya na siya'y runong, napakaganda ng kanyang mga sinishare, kakaiba sa mga sinasabi ng mga Pariseo, ng mga Saduseo, at hindi lang yon, no? Kundi yung kung paano siya nagpagaling ng mga may sakit, na libo-libo ang nakikinig sa kanyang mga turo, no? So, pag siya may krusada o mag-aaral ng salita ng Diyos, ay dinadag siya ng maraming mga tao. At sabi po nga dyan sa verse 1, libo-libo ang naroroon. So, napakadaming tao, no? At marami na siyang tinuro mula pa ng mga naunang salita, napakadami ng mga mahalagang kaalaman ng sinabi ng Panginoon. Marami nang siyang katotohanan ng sinabi sa mga tao, no? Okay, dapat mula sa mga tao ay may isang lalaking tumindig, no? Naakala siguro ng marami ay magtatanong patungkol sa mga sinabi ng ating Panginoon. Dapat ang lalaking tumayong ito ay hindi naman nagtanong tungkol sa itinuro ng ating Panginoon, kundi isang problema ang sinabi niya. Isang problemang pampamilya, problemang personal, o pwede na rin sabihin natin financial problem, no? So, dahil ganun po ang mga rabbi o mga guro na common po sa kanila na isettle yung mga legal matters o legal problems, no? Kaya tumayo ang lalaki at marahil malakas na tinig ang kanyang sinabi sa verse 13. Sinabi kay Jesus ng isa sa mga naroroon, Guro, iutos mo po ninyo sa kapatid ko na paghatian namin ang aming mana. So, walang ano-ano, nagtuturo si Jesus, pero ang sinalita ng lalaki ay personal, no? Na patungkol sa kanyang kapatid, hindi naman sinabi kung ilan ang kapatid niya, pero personal ang sinabi niya, na sinabi niya sa Panginoon na iutos sa kanyang kapatid na hatian siya sa mana, paghatian namin ang aming mana, no? Baka may problema sila, ayaw siyang hatian o ayaw pang bigay yung mana niya. Kaya ganun na lang yung sabi ng lalaki kay Jesus. So, kaya nga sumagot ang ating Panginoon na sinabi niya, sino naglagay sa kanya bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? So, out of context, itong lalaking ito, na hindi naman pala tanong patungkol sa mga tinuro ng Panginoon Jesus, ang sinabi niya, kundi problemang niyang personal o problemang pinansyal o problemang pampamilya, no? So, at dito nagsimula yung talanghagang ito. So, sa verse 15, sabi ng Panginoon, pagkatapos ng niyang magsabi noon, sinaysay ni Jesus ang isang talanghaga, no? Na sinabi niya dito, na parang ibig niya sabihin sa lalaki, it's not a financial matter o hindi yan financial na problema, kundi heart problem, no? It's about greediness and covetousness, no? Yung pagiging masakim. Kaya nga sinabi niya, ang talinghagang ito, sabi, isang mayaman ang umani na saganan ng kanyang bukirin. Kaya sinabi niya sa sarili, anong gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Yan. So, kaya sinaysay ito ng ating Panginoon dahil nakita niya, alam niya, basa niya, yung puso ng lalaki ito na hindi naman talaga financial, kundi isang problemang patungkol sa puso. It's about greediness and covetousness, yung masyadong makasarili, yung greed, yung meron na, naghahangad pa ng marami, yan, no? So, kaya nga sinaysay ni Jesus yung talinghagang ito. Okay, so, sabi ng Panginoon, napakalaki ng problema. May isang lalaking mayaman na sagana ng kanyang bukirin. So, mayaman itong lalaking to, sumasagana siya sa mga inani niya, nandun na yung inani niya ng 1 taon sa kanyang bangan, sa kanyang lalagyan, sa kanyang bodega.
Pero yung inani niya ngayong taong ito ay sobrang napakadami pa rin. No? So, kaya nga, nagkaroon siya ng malaking problema. Ano yung problema niya? Napakagandang problema to. Anong gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. No? So, yun ang problema niya. Hindi na kasya yung kanyang bodega. Lahat na ng ani nung nakaraang pang mga taon ay nandun na. So, umani pa siya ng marami. Hindi na kasya. Kaya sabi, anong gagawin ko ngayon? It's a problem. No? Ito ay isang problema. Kaya ang sabi niya, alam ko na ang gagawin ko. Igigiba ko ang aking kamalig at magtatayo ako ng mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. No? So, nakaisip siya ng solusyon, inisip niya ng solusyon, gigabain niya yung kasalukuyan niyang bodega at magtatayo siya ng mas malaki pang bodega. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, dahil nakapag-ipon na siya ng maraming ani, marami na siyang pera, marami na siyang kita, hindi na niya mauubos yun ng matagal na panahon. Kaya sabi niya, sasabihin ko lang sa aking sarili, marami nang naipon para sa mahabang panahon. No? So take note, sabi, maraming naipon sa mahabang panahon. Kaya magpapahinga ka na lang, kumain, uminom, magpakasaya. So, yun ang inisip niya, wala na akong gagawin ngayon, magpapahinga na lang ako. Magpapakasaya na lang ako, kakain na lang ako, iinom na lang ako. Pero, walang ano-ano, sinabi sa kanya ng Diyos sa verse 20, ngunit sinabi ng Diyos sa kanya, hangal, you fool, mangmang ka, no? Hindi mo alam ang ilalabas ng bukas. Sa gabing ito'y babawiin ka ng buhay. At kanino mapupunta ang inilaan mo para sa iyong sarili? So, yung mga kayamanang yun na inipon ng lalaki ay para lang sa kanyang sarili. So, no? Pero, isang nakakalungkot dahil ang sabi ay hindi mo ba alam sa gabing ito'y mamamatay ka na. No? Walang nakakaalam hanggang kailan tayo tatagal sa mundong ito. Pero itong lalaki ito, kaawa-awat kahabag-habag dahil napakayaman siya pero hindi siya naging maingat, no? Kung ikaw ay may mga kayamanan, may mga malaking bagay na negosyo, malaking bagay na naipon, no? Sabi, inimbak lang niya yung mga yon, no? Pero dapat tayo ay maging mapagbantay. Ano yung babantayan natin? Yung about greediness and covetousness. Yung pagiging makasarili at yung pagiging covetous, no? Na meron ka na, gusto mo pa magkaroon. Na hindi mo naman alam kung hanggang kailan ka tatagal. Kaya itong lalaki ito, hindi niya napakinabangan yung kayamanan na naipon niya. Oh, ano ang sabi? Kanino mapupunta yung mga kayamanang ito? At ang sabi sa Bible, no, ang naipon niya na mahabang panahon, ano ang sabi niya? Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan? Ang kanyang inilaan para sa kanyang sarili. Sa ibang tao, no? Na hindi naman niya siguro hindi niya alam kung kanino mapupunta na yun, kung siya ay namatay. Kaya nga, be guard. Anong lesson dito sa ating talinghagang ito? Maging mapagbantay ka, no? Maging mapagbantay ka sa pagiging greedy, yung pagiging covetous, no? Minsan, may mga tao na hindi nila alam na greed na pala sila, greediness na yun, no? Meron siyang napakadami, pero wala man lang, hindi niya kaya magbigay para sa iba, lalong-lalo na sa mga nangangailangan, no? So, sayang yung panahon na nilagi mo nang nabuhay ka, wala kang tulong na binigay sa iyong kapwa, sa mga nangangailangan ng tulong. Ito yung sinasabi ng Panginoon na mag-ingat kayo, no? Mag-ingat kayo sa tinatawag na pagiging greed, pagiging sakim sa lapi, sakim sa mga kayamanan, no? Kasi namatay siya na wala siyang ginawang mabuti na anuman na tulong sa kanyang kapwa, no? Ang sabi doon, yung kanyang
yung kanyang naipong ito ay para lang sa kanyang sarili, no? So, para lang siya maging masaya, no? Sabi nga niya magpapakasaya ako, wala nang gagawin ako kundi magpapahinga na lang, iinom na lang, kakain na lang, tatawa na lang, magpapakasaya na lang, no? Pero nakalimutan niya na tumulong sa kanyang kapwa. So, may mga tao na mag-ingat tayo, kaya nga sinasabihan tayo ng Diyos, mag-ingat tayo sa tinatawag na kasakiman. Baka tayo masyado nang nalulunod sa kasakiman na meron ka na, gusto mo pa magkaroon ng mas malaki pa, no? Na yung greediness na ito ay naghahatid sa tao para mahulog siya sa impyerno ng apoy, no? Na magkasala siya sa Diyos, no? Na hindi man lang niya nabigyan ng kalugkuran ng Diyos nung nasa lupa siya, na hindi man lang niyang na-magnify, na nadakila, napapurihan ang Diyos sa buhay niya, no? Sa pagiging greedy, no? So, pag sinabing greedy, sakim. Hindi ka man lang nagamit ng Panginoon para magbigay ng tulong sa iyong kapwa, no? So, pagkahiningan ka ng tulong, wala kang maibigay kahit meron kang dapat ibigay. Ayaw mong tumulong, no? So, meron ka naman dapat itulong, no? So, may mga tao na meron nga pero hindi naman sila makatulong sa iba, no? Meron na sila, marami na sila, gusto pa nilang hangarin yung maraming mga bagay pero hindi nila ito i-share sa iba, no? So, pag ikaw ay binigyan ng Diyos ng kayamanan, pag binigyan ka ng Diyos ng mga biyaya at pagpapala, ito ay, tandaan po natin na ito ay opportunity to help, no? Those who are in need, para tulungan yung mga taong nangangailangan, no? Kung makikita po natin, yung lalaking to, na sinasabi niyang makasarili. Bakit sinabi siyang makasarili? Kasi, lahat na lang, yung sinabi dito sa verse 18, sabi, alam ko na ang gagawin ko, igigiba ko ang aking kamalig. Puris, possessive, yung aking kamalig, igigiba ko. Alam ko na gagawin ko, magpapatayo ako ng mas malaki. No, akin to, this is mine. This is mine. Pinagpaguran ko to, na ayaw man lang bawasan para itulong sa iba, pero hindi may itutulong, pero hindi nagbibigay ng tulong. So, it is greediness. Ito ay pagiging makasarili. Tandaan po natin, minsan binibigyan tayo ng biyaya at pagpapala ng Diyos. Hindi lahat binibigyan ng ganito pagkakataon na yumaman. Hindi lahat binibigyan ng pagkakataon magkaroon. Pero kung binigyan ka ng Diyos ng pagkakataon na yumaman, magkaroon ng pera, magbigay ka rin naman sa nangangailangan. Lalo na sa alam mong kailangan ang tulong, no? So, kaya nga siya tinawag na greedy, no? So, yung mga greedy, yung mga taong hindi nagbibigay. Kahit alam nilang kailangan ng iba. Sabihin, pautang naman, hindi. Pinagpaguran ko yan. Hindi ko yan pauutang, no? O, inuutang na nga, ayaw pa magpautang, di lalo na kung magbigay, hindi siya magbibigay. Dahil sinasabi niya, pinagpaguran ko to, pinaghirapan ko to, akin to, no? Ganun ang mga greedy, no? At kung nagbibigay sila, pero hindi naman worth it. Ibig sabihin, kaya nila binibigay, hindi na nila kailangan, di ba? Madalas magbigay sila yung talagang patapon na sa kanila, no? Ito, bibigay ko sa basurero, kasi, sira na itong sapatos. Sira na nga. No? Bakbak na nga yung balat. Tapos, yun ang bibigay mo sa basurero, di ba? No? So, hindi tama, hindi maganda yon, no? Dapat kung magbibigay tayo, yung alam naman natin pakikinabangan ng ating kapwa, no? Yung iba nagbibigay sa kanilang kapwa, pero kaya sila nagbibigay kasi hindi na nila makain sa rep kasi matitigas na, no? Matitigas na. O yung iba naman ay malapit na yung expiration, no? Kaya lang sila nagbibigay. So, it's about greediness. Sabi nga po ng isang
isang madre, Mother Teresa, sabi po ni Mother Teresa, if you give what you do not need, it is not giving. No? Kung ikaw daw ay nagbibigay na hindi mo na kailangan, hindi daw to pagbibigay, kundi ano to, basura lang sa atin. Kaya binibigay natin, walang value sa'yo. Kaya mas maganda, kung nagbibigay tayo, yung minsan parang nasasaktan tayo, alam mong kailangan mo, pero alam mo na may sobra-sobra ka naman, na ibibigay mo pa ni sa iba dahil alam mo kailangan ng tao. No? Alam nyo kung paano dapat ma-fight o ating mapagtagumpayan, yung tinatawag na greediness. Ang isang paraan para mapagtagumpayan yung greediness is generosity. Dapat maging mapagbigay tayo. No? So, yung magbigay ka, kung alam mong kaya mo magbigay ka. Kung talagang nangangailangan, gagawa ka ng paraan para magbigay ka. No? Pero pag sa sarili mo, to the highest level, ilan na yung sapatos mo? Bili ka pa rin ng bili ng sapatos. No? Ilan na yung mga damit mo? Marami ka ng bago, bili ka pa rin ng bili ng bago. No? So, materialistic na po yan. So, kinakailangan, hindi po tayo masyado materialistic, pero tinitingnan din po natin yung mga kasama natin sa bahay, kasama natin sa buhay, kasama natin sa church, kaibigan natin. Kung meron tayong dapat tulungan doon, tulungan natin, no? So, dahil ito ang isang paraan para ma-conquer natin yung tawag na greediness, paraan para ang cure sa tinatawag na greediness is generosity, maging mapagbigay tayo, no? May iba na yung talagang kaya nilang bumili ng mamahaling bag, mamahaling damit, no? Pagka yung damit walang buwaya, hindi sila bibili, no? Walang tatak, hindi sila bibili, no? Meron namang damit na mumurahin, pero dahil nga sarili, mahal nila ang sarili nila, pero hindi nagmamahal sa kapwa, puros pangkabig, puros sarili, no? Pang sarili. Pwede naman natin bigyan ang ating sarili, pero dapat wag din natin kalimutan yung kapwa natin na nangangailangan din naman ng ating tulong, no? So, napakahalaga yung tayo rin ay maging mapagbigay sa ating kapwa, sa ating mahal sa buhay. Kung alam natin kailangan, na wala na talaga silang magawang paraan, tumulong tayo dahil ito ang nais ng Panginoon. Manabubuhay ka, pinagpala ka ng Diyos, hindi para lang kumain, hindi lang para magsaya sa mundong ito. Alam mo, mas masaya yung nakakatulong ka sa kapwa mo. Mas masaya kung nakapagbibigay ka. Mas masaya kung nakakatulong ka sa ibang saya po iyon. Ito yung saya na habang natutulog ka, nakangiti ka. Habang tulog ka siguro, nakangiti ka pa rin. Dahil sa sarap, no, ng pagbibigay, no. Alam ng Diyos na ang ating Panginoon ay ganyan din, no. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak. At sino pinagbigyan niya? Yung taong masasama, yung taong makasalanan. Tayo po yun, no? So, anong lesson po ng ating ng parable na ito? Kinakailangan gamitin po natin yung mga resources na ito. Whatever you have, ano ang bagay na nasa atin, oras, panahon, pera, no, damit, resources, meron kang sapatos, maganda pa, kahit na yan ay mamahalin at hindi mo naman sinusuot. Maghanap ka ng paa mo. Maghanap ka ng kasukat ng damit mo. Magbigay ka. O, pwede kung kaya mo magbigay ng bago, no? Ibigay mo, magbigay ka. Yung makikinabang yung mga tao. At isa sa objective mo, yung mga taong ito ay makakilala sa Diyos. Marami mga tao na matutulungan ka, at kung natutulungan mo, isang possible way yun para sila maiakay mo sa Diyos, sa daan ng matuwid, sa daan ng katotohanan, no? May mga tao na nakakilala sila sa Panginoon dahil sa ginawa mong kabaitan sa kanila, sa ginawa mong pagtulong sa kanila,
no? So, hindi nila malilimutan yun. Kaya nga, guard your heart and be generous. Bantayan natin ang ating mga puso at maging mapagbigay tayo, no? So, at kung tayo po ay gagawin natin to, restore, you are storing a treasure up in heaven. Nagagawa mong mag-ipon ng kayamanan dun sa langit. Sabi sa 1 Timothy 6:19, sa gayon makapag-impok sila para sa mabuting pundasyon sa hinaharap at makamtan nila ang tunay na buhay. Yung tunay na buhay nito ay yung buhay na galing sa Diyos. The Zoe, no? Zoe life, absolute fullness of life, no? Oo nga, marami kang kayamanan dito sa lupa, oo nga, maraming kang inumpok dito, pero zero naman ikaw yung pera mo sa heaven, yung naimpok mo sa heaven, wala, zero, no? So, pero ang sabi sa Biblia, mag-impok kayo ng kayamanan doon sa langit na hindi nasisira, hindi kinakalawang, no? So, yun ang ipunin natin kung tayo ay nagpapagamit sa Diyos. We are not greedy, but we are generous. We are not materialistic, but we are kind sa mga tao upang magawa natin mailapit sila sa Panginoon. Natitiyak ko po sa inyo, na mas maraming mga tao na magnanais na maging Kristiyano. Dahil nakita nila na yung mga Kristiyanong ito na sinasabi sa mundong ito ay mga Kristiyanong tagasunod talaga ng ating Panginoong Hesukristo, no? So ito po ang ating ang parable na ito ay napakaganda ng lessons para sa atin na tayo ay maging mapagbigay, no? Upang maluwalhati ang Panginoon sa ating mga buhay. Yun lang po. Bye-bye. God bless po. Manalangin po tayo. Hallelujah. Praise the Lord. Ama, salamat po sa iyong mga salita. Maraming salamat sa napag-aralan po namin sa gabing ito about the parable of the rich fool, at nalaman po namin at napatunayan po namin na talagang ikaw ay Diyos na mapagbigay. Sa iyo namin nakita una sa lahat ang pagbibigay. Binigay mo ang iyong bugtong na anak sa amin upang kami ay maligtas. Kami rin naman, kung kami may mga biyaya at pagpapala, tulungan mo, wag namin makalimutan yung mga taong nangangailangan. Hindi lang pera, kundi maybe pwede rin po na panahon, pwede rin po na talent ang pagkalob namin, yung pagbibigay sa kanila ng panahon para ma-share ng salita ng Diyos. Lord God, tulungan mo na ang ma-benefit po sa lahat ng ito ay ang aming kapwa, dahil gusto namin ang aming kapwa na mailapit sa iyo. Sa oras na ito, we are praying sa lahat ng mga kapatid po namin na may mga pinagdadaanan, may mga sakit at karamdaman, maging sa kanilang mga mahal sa buhay, na nasa ospital, nasa bingit ng kamatayan. Lord, we are praying, Lord, nakahabagan mo po sila. Bigyan mo sila ng kagalingan, kaawaan, at tulungan mo makasurvive sila sa mga hamon ng buhay. Yung mga may pangangailangan pinansyal, abutin mo po sila, Panginoon. Dalangin po namin, kayo po ay mayaman sa lahat. Pagkalooban mo po kami ng mga biyayang pinansyal upang makatulong din kami sa aming kapwa na nangangailangan din naman. Pagpalain mo lahat ng aming trabaho, negosyo, pinagkakakitaan. Yung mga walang trabaho na aming mamahal sa buhay, kayo po magkaloob sa kanila ng maayos at magandang trabaho. Tulungan mo po, Panginoon, ang mga kapatid namin na mga may malalaking bayarin na makabayad na po sa kanilang mga utang. Yung po may mga karamdaman, sakit, pagkalooban mo po ng kagalingan, yung mga prayer request, Panginoon, ito po, at yung marami pa pong prayer request ng mga kapatid. Lord, hear their cry. Pakinggan mo po ang kanilang panalangin. Tulungan po na magkaroon ng kagalingan ang sino mga nasa sakit, may sakit at karamdaman, lalong-lalo na po yung mga masaselang sakit at karamdaman, cancer, may mga bukol sa katawan, Lord. Paghilumin mo po, bigyan mo po ng kagalingan, himala ang mga kapatid na ito.
yung mga kapatid na humiling ng kagalingan, Panginoon, Lord, tulungan mo, bigyan mo sila ng kagalingan. Ama, yung mga kapatid po namin na nangangailangan ng sasakyan, nangangailangan ng bahay at lupa para hindi na po sila mag-rent o makigamit ng bahay o makisama sa iba nilang mahal sa buhay. Lord, we are praying, kayo po magkaloob sa kanila ng bagay na iyon. Mga sa pangalan ni Kristo Jesus, dinudulog po namin sa iyo, basbasan mo at pagpalain ang lahat ng mga kapatid, lalo na po yung nakinig ngayon. Ano man pangangailangan nila, kayo po magkaloob, Panginoon. Tulungan mo po kami na matuto po kami magbigay, matuto po kami maging generous sa mga tao na nangangailangan, maging higit sa lahat sa aming mga kapatid kay Kristo. Lord, yung mga kapatid po namin nasa ospital, ang kanilang mga mahal sa buhay, ang kanilang magulang, abutin mo po sila. Yung mga kapatid po namin yung magpapa-opera, yung mga nagpapakemo, Lord, heal them. Yung mga kapatid po namin na umiinom ng gamot, gamitin mo yung mga gamot na iniinom nila para sila ay tumanggap din naman ng kagalingan. Ano mang paraan, Lord, alam ko na ikaw nakakabatid ng lahat ng bagay para sa iyong kapurihan, kalwatian lahat ng ito. Panginoon, marami po salamat. Pinagkakatiwala po namin sa iyong panalangin ito at dalangin po namin sa aming pagtulog sa gabing ito. Bigyan mo kami maayos at magandang pamamahinga. Bigyan mo kami ng buhay at kalakasan sa araw ng bukas. Salamat po, Ama, sa kalooban mo, Panginoon, at sa iyong gabay. Gamitin mo kami sa mahuling araw na ito para po kami, Panginoon, ay magpala rin naman sa iba. Pagpalain mo ang aming pinagkakitaan, aming trabaho, kayo po ang magbigay ng panalangin po namin, yung hangad namin. Biyayaan mo kami ng mga biyaya at pagpapala para sa iyong kapurihan, kalwatian, Panginoon. Salamat po sa katugunan ng panalangin ito. Pagpalain mo lahat ng nakinig sa live stream at makikinig pa. Patuloy na dalangin ko na magnasa ang bawat isa na makasama sa magitong pag-aaral, Panginoon, upang marami kami matutunan at ma-apply namin sa aming mga buhay ang mga bagay na amin natutunan. Sumayo ang kapurihan, kalwatian, karangalan, paghahari, ngayon at magpakailan paman. Ito ang aming dalangin pagsamo sa tayong pangalan ni Kristo Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen, Amen, Amen. Amen po. God bless po. Pagpalain tayo ng Diyos at ingatan tayo ng ating Panginoon.